Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa isa sa lalawigan sa Kabisayaan. Pakinggan natin. Namamanga ako habang nag-iikot sa sityong tinitirahan ng kaibigan kong si Ana. Ang babait kasi ng mga tao at makikita talaga ang kaugalian nating Pilipino na likas na matulungin sa kapwa. Kahit saan ako mapadako, binabati at nginingitian ako ng mga tao. Kaya kahit nadayo lamang sa lugar nila, hindi ko maiwasang maging kampante. Kahit na wala akong gaanong alam sa kanilang pamumuhay o maski sa kanilang lugar. Matapos kong maglibot, bumalik na ako sa bahay ni Ana at sakto ring pananghalian na. Habang nasa kalagitnaan ng pagkain, pinapaalahanan ako ni Ana tungkol sa mga bagay-bagay sa kanilang lugar. Lalo na sa pagtanggap ng mga pagkain kahit na kanino. Bakit naman? Ang babait ka ng mga tao rito sa inyo. Isa pa, bawal kayong tumanggi sa grasya. Pabiro ko pang hirit sa huling linya. Umiling si Ana at mas hinigpitan pa ang kanyang bilin tungkol sa bagay niyon. Hindi ko man maintindihan kung bakit. Tumango na lamang ako dahil tinakot din niya akong ibabalik sa amin kapag nagmatigas ng ulo. Pero masyadong suwain ang pagtatanong niyang iyon para sa akin. Kinahapunan, habang tinutulungan ko si Ana sa gawaing bahay, may isang matandang tumigil sa tapat ng bahay. Sumandal ito sa bakod na hanggang bewang at itinuon ang paningin sa akin na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Nang mapansin ko ang ginang, yumuko ako sa kanyang gawi bilang paggalang at ngumiti na rin. Ngumiti naman ang ginang pabalik at nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto at ipinagpatuloy ang pagmamasid sa akin. Habang lumilipas ang mga segundo, naiilang na ako sa ginang. Para kasing may kakaiba akong nararamdaman sa pagtitig niya sa akin. Sa pagiging kabado ko, tumalikod ako sa gawin ng ginang at mabilis na pinagwawalis ang mga dahon. Makalipas ang ilang minuto, sinulyapan ko ang ginang at mas kinabahan pa ako sa mga ngiti at titig niya sa mga sandaling yun. Para siyang isang serial killer sa isang pelikula na anumang oras ay pwede akong mamatay ng walang kamalay-malay. Nang mawalis ang huling dahon sa lupa, nagmamadali akong pumasok sa bahay at sa likurang pinto ako dumaan. Halos mapatakbo pa nga ako. Pagtataka naman ang gumuhit sa pagmumukha ni Ana nang makita ako. Bahagya pa itong napalundag sa biglaan kong pagsulpot. Nang silipin ko ang ginang sa labas, nakahinga ako ng maluwag nang wala na ito sa kinatatayuan niya kanina. Mga bandang 5:00. Nasa labas ako ng bahay. Nakapwesto sa upuang gawa sa kawayan habang hinuhuros ang malunggay na nauulamin namin ni Ana sa hapunan. Wala rin si Ana sa mga sandaling yun dahil sumadya sa palengke para makabili ng karagdagang pangkain. Pakanta-kanta pa ako habang nakatuon ng pansin sa ginagawa. Ilang sandali pa,
Naihagis ko na lamang sa ere ang pinggang pinaghurusan ng malunggay na agad namang kumalat sa lupa. Sa sobrang gulat ko rin ay napausad ako sa kinauupuan at lumapat na lamang ang aking puwet sa matigas-tigas na lupa. Nagulat ba kita, iho? Nakangiting tanong ng ginang na ngayon ay nakaupo na sa kabilang upuan. Sa hindi ko malamang dahilan, bumilis ang tibok ng aking puso sa pagkakita sa ginang sa malapitan. Masyado nang kulubot ang balat niya. May tela ring nakabalot sa ulo at sa leeg. Mahaba rin ang kanyang damit na para bang isang suot ng tradisyonal na babae ang kanyang pananamit. Nanatili siyang nakangiti habang tingin ng tingin sa akin. Bahagya pa akong nandiri nang lumitaw ang kanyang mga ipin. Manilaw-nilaw ang sa gilid at maiitim naman ang 4 na ngiping nasa harapan, sa ibaba at sa itaas na parte. Hindi malinaw ang mga mata na halos matakpan na ng katarata. Nang hindi pa rin ako makakilos, nagpatuloy sa pagsasalita ang ginang. Sa tinagal-tagal ko na sa mundong ito, wala pang kahit na sinong trumato sa akin ng maayos. Lahat na lang umiiwas. At tila ba, isa akong nakakadiring nilikha ng kaitaasan. Sabi pa, habang nakangiti pa rin, pero may bahid ng kalungkutan ang kanyang boses. Tumingala pa siya sa kalangitan at napabuntong hininga. Kailan kaya ako itatratong isang tunay na tao? Mahina pa niyang dagdag. Sa sinabing iyon ng ginang, dahan-dahan akong napabalik sa pagkakaupo at nahihiyang humarap sa kanya. Ramdam ko tuloy na napakasama ko kung naiparamdam ko sa ginang na inaayawan ko siya. Paano ba kasi? Kakaibang datingan niya. Bigla na lang lilitaw nang walang pasabi at nakakakilabot pa ang pagngiti at pagtitig. Napaiwas ako ng tingin at nagkunwaring nagmumuni-muni nang muling mapatingin sa akin ang ginang. Medyo nanigas pa ako kasabay ng panlalaki ng mga mata nang maramdaman ko ang paghawak niya sa kaliwa kong kamay. Unti-unting bumaling ang tingin ko sa ginang at napapasingap na lamang ng mabungaran ang pagmumukha na itong 2 dangkal na lamang ang layo. Huwag kang matakot. Makikipagkaibigan lang naman ako sa iyo. Ramdam ko kasing mabuti kang tao at may pusong mapangunaw at hindi mapanghusga. Sambit pa ng ginang. Napigil ko pa ang aking hininga nang masingot ng kaunti ang kanyang hiningang hindi ko mailalarawan ng maayos. Napakabaho na medyo malangsa na para ring nangangamoy patay. Nanginginig na napatango ako at binawi ang kamay sa pagkakahawak niya. Lumayo rin ako nang bagya at natatarantang pinulot ang pinggan sa lupa. Hinukuan ko ang matanda at tatalikuran na sana nang magsalita muli siya. Hayaan mong bigyan kita ng handog. Maliit na bagay lang yan. Subalit mas ikagagalak kung tatanggapin mo. Inilapag niya sa upuan ng bagay na nakabalot ng dahon ng saging. Muling ngumiti ang matanda at dahan-dahang umusad palayo.
Nang hindi ko na matanaw ang figura ng ginang, nabaling ang atensyon ko sa bagay na kanyang iniwan. May pagdadalawang isip man, kinuha ko pa rin yun at isinama sa pagpasok sa bahay. Ilang saglit pa, dumating na si Ana at tulong-tulong na kami sa paghahanda ng hapunan. Nang sumapit na ang oras para sa pagtulog, pinili kong manatili muna sa sala at manood ng programa sa telebisyon. Nasa silid na rin si Ana at nagpahinga na. Habang nakatutok sa programang palabas, bigla na lamang akong nahulog sa kinauupuan nang makita sa loob ng telebisyon ang ginang. Nakangiti pa ito at kumakaway. Nang kusot-kusutin ko ang aking mga mata, ay nasampal ko na lamang ang sarili dahil namamalikmata lamang pala ako. Doon ko rin naisip ang bagay na iniwan ng ginang. Dali-dali kong tinungo ang pinaglagyan nito at inilapag sa mesa sa may kusina. Ilang sandali ko pa itong tinititigan at nag-aalang silipin ang laman. Baka kasi mamaya kung ano na ang nakapaloob na maaring maghatid sa akin sa sukdulang takot. Hanggang sa napagpasyan kong buklatin na ang nakabalot na dahon. Biko! Napakunot-noo ako at napatanong sa sarili matapos kong makita ang laman ng nakabalot na dahon. Inamoy-amoy ko pa ito at biglang kumalam ang sikmura nang manuot ang nakakatakam nitong amoy sa aking ilong. Dali-dali naman akong kumuha ng tinidor at tinusok na ang kakanin. Isusubo ko na sana ito nang tabigin ni Ana ang aking kamay dahilan upang matapon sa saig ang biko. Gulat na napatingin naman ako kay Ana na ngayon ay galit na halos kainin na ako ng buo. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, huwag kang tatanggap ng kahit na ano mula sa mga tao rito? Galit niyang tanong. Dinampot ang natapong kakanin at inihagi sa labas ng bintana. Hindi kita pinasama rito sa probinsya para bigyan ako ng problema. Ano ba talagang isinama mo rito, ha? Panunumbat pa niya. Natamimi ako at napaiwas na lamang ng tingin. Ang totoo'y pinsan ko si Ana na matagal ko nang hindi nakakasama. Kaya nang gumawi siya sa bahay namin sa syudad, nagpumilit akong sumama sa kanya pag uwi rito sa kanila para mas makasama pa siya ng matagal-tagal. Ilang taon din kaming hindi nagkita, kaya ganun na lamang ang pangungumbinsi kong sumama sa kanya. Isa pa, nalulungkot din akong nalaman na nag-iisa lang pala siya na nananahan dito. Isang buntong hininga pa ang pinakawalan ni Ana bago siya bumalik sa kanyang silid. Itinapon ko na lang din ang dahong balot ng kakanin at bumalik na sa pagkakarap sa telebisyon. Makalipas ang mahigit isang oras, payapa na ang paligid dahil pasado 10:00 na. Humihilik na rin si Ana. Pinatay ko na lang din ang telebisyon nang dapuan na ng antok. Pero bago pa man ako makapasok sa aking silid, mahihinang katok sa pinto ang umagaw sa aking atensyon. Sino po yan? Tanong ko nang makalapit sa pinto. Inilapat ko pa sa pinto ang kaliwang tenga para mapakinggan ang nasa labas. Pero wala naman akong naririnig. Nang ilayo ko ang tenga sa pinto, muli na namang umarangkada ang katok. Sa puntong iyon, mabibilis at malalakas ang katok na naging dahilan upang pagalit kong buksan ang pinto.
Sisigawan ko na sana ang nasa harapan. Pero sa halip, ay napaatras ako. Kamusta ka, iho? Batid kong hindi mo pa nakain ang ibinigay ko. Itinapon mo pa. Sayang naman. Sabi ng matanda. At sa tono nito, ay para itong nagtatampo. Inilahad din niya sa akin. Inilahad din niya sa akin ang kanyang palad na nakapatong ang kakaning itinapon ni Ana. Nagulat pa ako nang pilitin niya akong kainin. Iyon na lang daw kasi ang huling piraso at wala na siyang maibibigay pa sa akin. Kung hindi yun na lamang. Napatitig na lamang ako sa ginang habang pilit tinatabig ang kanyang kamay. Pero mapilit siya at halos ipagdiinan pa sa mukha ko ang biko. Sa inis at galit ko, naipula ko ang ginang. Galit na napatingin sa akin ang ginang at ilang sandali pa, nangitim na lamang bigla ang kanyang mukha at tumulis ang mga ngipin. Ganon din ang kanyang mga kuko sa daliri. At ang kanyang mga mata ay nangingitim na rin. Nasundan ko pa ng tingin ang kanyang pagtayo. At bago pa man niya ako magawaran ng kalmot sa mukha, nahila na ako ni Ana, papasok. At dali-dali naming isinarado ang pintuan. Tinulungan ko na rin siya sa pagharang ng mabibigat na bagay sa pinto. Kita mo na, ang tigas kasi ng ulo mo. Sabing huwag kang tatanggap ng kahit na ano, mula sa kung sino. Paninirmon pa ni Ana, habang idinidiin ko ang lakas sa aparador na nakaharang sa pinto. Ibinigay ko na rin ang buong lakas sa pagpigil sa aparador. Binabangga-bangga na ang pinto mula sa labas. At ilang sandali na lang, ay bibigay na ito. Pero dahil mas malakas ang nasa labas, dinaig ang puwersa namin ni Ana. Napahawak na lamang ako sa noong nagdurugo matapos mabagok sa dingding sa pagkakatilapon. Maging si Ana ay paika-ika na rin naglakad palapit sa akin. Bago pa man tuluyang makapasok ang ginang, na ngayon ay nasa kaanyo ang halimaw na, nagmamadaling lumabas kami ni Ana gamit ang likurang pintuan. Ngunit bago pa man kami makalayo, sinadya muna ni Ana ang silong at may hinalukay sa lupa. Naghanap naman ako ng matataguan matapos masulyapan ng halimaw na ginang na papalabas na at patungo na sa amin. Sinutsutan ko pa si Ana na umalis na sa silong, pero hindi ito nakinig. Hinalukay pa ni Ana ng hinalukay ang lupa hanggang sa buhatin niya mula sa ilalim ang isang may kalakihang kahoy. Ilang sandali pa, nakalabas na ang halimaw at hinahanap na ang pinagtataguan namin. Pasingot-singot pa ito sa hangin. Hinahanap nito ang amoy namin. Mas ikinubli ko pa ang sarili sa halamanan at tiniis ko na lang din ang kati ng mga dahon at kinagat ang dila para hindi maiwasang gumawa ng ingay. Si Ana naman, naghintay ng pagkakataong makalapit sa halimaw. Hawak-hawak niya sa kanang kamay ang isang patalim na napakatulis ng dulo. Naisubsob ko pa sa damuhan ang mukha ng huminto sa aking tapat ang ginang na halimaw at inaaninag na ang bahaging pinagtataguan ko. Napapitik pa ako nang marinig ang papalapit nitong mga yabag. Ilang sandali pa, malalakas na sigaw ng boses lalaki ang nagpaangat ng aking tingin. Napatingin din sa gawin ng pinanggalingan ng boses ang ginang at maging si Ana
na nakakubli sa silong ng bahay. Mga kasama! Nandito na naman ang halimaw na si Corazon! Sigaw ng kung sino. At bigla na lamang nagsipagtakbuhan sa gawin namin ang nasa 5 bilang na kalalakihan. May hawak-hawak pa silang itak. At isa'y may dala pang pulungan kung saan may nakapaloob na ahas. Bago pa man makalapit ang mga lalaki, nagmamadali ng nilisan ng ginang na halimaw ang lugar na yun, na parang bulang bigla na lamang naglaho sa hangin. Dahan-dahan naman akong lumabas. At dahil sa takot, napaakap na ako kay Ana. Sinuri naman ng mga kalalakihan ang aming kalagayan. Mga kasityo pala yun, nila Ana, na may hinuhuling ahas at saktong napadaan sa bahay. Tumambay pa sila sa bakuran at nagmistulang bantay hanggang sa sumapit ang umaga. Baka raw kasi bumalik yung ginang na halimaw na tinatawag nilang si Corazon. Matagal na raw nilang gustong mapatay ang matandang yun dahil hindi siya tao. Isang aswang na alagad ng demonyo kung ilarawan nila. Gumagala-gala sa paligid at basta-basta na lamang nang bibiktima. Sa pinakadulo ng sitio raw ito nakatira. Yung pinakahuling bahay na walang kapitbahay. Doon ko lang din naintindihan kung bakit ganun na lamang ang higpit ng bili ni Ana na huwag tatanggap ng pagkain sa kahit na sino. Iyon pala ang pamamaraan ni Corazon para mabiktima ako at saka aatakihin sa oras na matanggap ang kanyang ibibigay. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laki pa sa salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out ang Samahang Maralita. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Dalisay. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po sa Barangay 185 kay Kapitan Ato Oliva. Shoutout din po kay Ma'am Myra de la Cruz at sa buong kagawad ng Barangay 185 at kay Konsihala Ma'am Tess Heralde. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Ani Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come. More blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Ani Apruebo, kay Ma'am Ani Viloria,
At kay Boss Baby lang ka, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar, shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger, dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite, shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, shoutout po. Ganun din po kay Tatay Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England, shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po, maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz, dyan po sa may Saudi, shoutout po. Salamat din po kay Boss BK, salamat sa milk tea, shoutout sa'yo. At salamat sa suporta, shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez, shoutout po ma'am sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna, pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.